Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ni Yahweh ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng Huda. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalugmok sa lupa ang pinuno ng Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nakasuot ng damit panluksa. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod. Ang mukha'y halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang mga hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Anong masasabi ko sa iyo, O Jerusalem, Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko? Saan kita maitutulad upang ika'y aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, tila wala ng pag-asa. Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas kay Yahweh, Jerusalem. Araw-gabi, hayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang tumigil sa iyong pag-iyak. Bumangon ka't humiyaw ng paulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay, tulad ng tubig, ibuhos mo sa harapan ni Yahweh ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ko karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yon.
Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel." Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding yon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyenan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Nang gabing yon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. "Lord," He said, "my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering." Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, "Lord, I do not deserve for you to come under my roof. But just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. That one, come, and he comes. I tell my servant, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was astonished, and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go. It will be done just as you believed it would. and his servant was healed at that very hour.
When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she got up and began to wait on him. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases.